Ramir Boulder po, naritong muli. Talakayin po natin ang liham ni Ramil Madriaga kay Risa Hontiveros. Ano po? Kasi po nakakuha po sila ng kopya ng letter po. Ang sulat ni Madriaga patungo kay Senador Risa Hontiveros. Ano po? Ito po ang nakatanggap ang Pilipinas Today ng di umano'y kopya ng liham na sulat kamay ni Ramil Madriaga kay Senator Risa Hontiveros upang humingi ng tulong matapos siyang ipakulong at kasuhan ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang liham kay Hontiveros na natanggap ng kanyang staff noong March 7, 2024, nung nakaraang taon pa pala ito pero hindi po ito nababalita. Iwan ko lang kung napabalita, hindi ko nababalitaan to eh. At ayon din po kay Congressman Laila de Lima na yung mga kasong ito ay hindi niya daw po alam. Yung kaso nga ni Madriaga na final niya kay Harry Roque for land grabbing. Kaya nga po binalikan siya nito at dinimanda rin siya ng kidnapping. Ha? Wala pong piyansa ito eh, itong kidnapping kaya po nasa kulungan siya. Ano? Ah. Sinabi ni Madriaga na walang katotohanan ang paratang ni Roque na nasangkot siya sa kidnapping for ransom na may kinalaman sa isang kumpanya ng Pilipinas Offshore Gaming Operators, Pogo, kung saan ang huli ay umaktong legal counsel. Ano? Ito po kasi si Harry Roque, ang naging legal counsel nung mga nagsampa ng kaso, ano, kay Ramil Madriaga ng kidnapping. Oh. Ako po, ito po siguro yung kanyang liham. Ako po ay naharap sa kasong kidnapping for ransom. Ito na po yung liham niya. Isang krimen na hindi ko po ginawa. Nakasaad sa liham ni Madriaga. Si Madriaga na nagpakilala na dating political operator at security officer ni BP Sara ay kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP Detention Facility sa Taguig. Sa Bikutan po ito. Ani Madriaga, prenotektahan lamang niya ang magsasaka na may mga lupain na binakuran ng mag-asawang Hari at Myla Roque sa Maribeles. Interesting tong kasong to na medyo natulog lang. Nitong November 29, naglabas ng sinumpaang salaysay si Madriaga na nagdidiin kina Vice President Sara Duterte at Digong sa umano'y paglustay ng confidential fund ng Office of the Ombudsman, Vice President OBP at Department of Education DepEd at pagtanggap di umano ng milyong halaga mula sa illegal drug at pogo operators. Noon pong may pogo pa po siguro ito kasi ngayon wala na pong pogo eh. Illegal na po 'yon. Ha? Itong si Harry Roque ang naging legal counsel ng Whirlwind Corporation kung saan kasama niya na inimbestagahan ng Quadcom nung nakalipas na taon si Cassandra Leong at saka itong si Harry Roque. Ano? Si Cassandra Leong, hindi mo matatagpuan kung saan na napadpad. Nasa ibang bansa na yata. Siya po ay kasalukuyang nagtatago rin dahil ayaw din nilang makulong. Ano? Magtago na lang sila sa China. Kasi doon naman sila nababagay sa China. Ano? Oh. Ito pong kasong ito ni Ramil Madriaga ay napakainit. Madriaga humingi ng tulong kay Senador uh, Riza Hontiveros, ano?
Sa liham po ni Madriaga kay Senador Risa Hontiveros, inihayag niya ang kanyang pagtanggi sa akusasyon ng kidnapping for ransom mula kay Harry Roque na may kaugnayan sa Pogo operation. Ano? Operation ito. Ah, habang nasa kustodiya siya ng BJP Taguig, iniuugnay niya ito sa kanyang testimony tungkol di umano sa paglustay ng confidential fund mula sa OBP at DepEd. Ito po yung napakainit na usapin, yung confidential fund at DepEd na may recipient na may recipient na napakasikat na pangalang Mary Grace Piatos, ano? Pati na ang illegal drug sa Pogo. Ito ay nagpapahiwatig ng posibleng political na motibo at mas malalim na issue ng korupsyon sa gobyerno. Ano? Ito po ay napaka malalim ha, na issue. Ano po? At ito ay bahagi ng mga hindi pa napapatunayang paratang ni Madriaga. Pero ayon po kay Madriaga ay kaya niya pong patunayan daw ang kanyang mga sinasabi. Kasi nga, may tatlo siyang cellphone na hanggang ngayon ay nasa custody pa ng korte at hindi pa nabubuksan dahil nga hindi pa nag-start yung hearing niya doon sa Regional Trial Court yata, ano? Hmm. Ah, ito po ito ay bahagi ng mga hindi pa napatunayang paratang ni Madriaga laban sa mga kalyadong ng mga Duterte, ano? Na posibleng motivated ayon po sa kanila, ah, motivated ng galit dahil sa kanyang kaso na may kaugnayan nga po sa umano'y ah, bilang abogado ng Pogo, ano, operator. Ang mga claim na ito ay lumalabas noong Disyembre 2025. At nanawagan ang mga ilang opisyal para imbestigahan. Ngunit walang malawakang ebidensya ang pinanghahawakan dito kasi nga po wala pa, hindi pa nga na kukuha yung kanyang cellphone na nandoon hawak po ng korte ngayon. Ha? Sana makuha na yun at para mapakita ang mga ebidensya tungkol sa mga akusasyon ni Ramil Madriaga, akusasyon niya dito kay Sara Duterte. Napaka mainit po ang kasong ito. Ito ay abangan natin, ano? Nung mga nakaraang araw po ay dumalaw po itong si Peebles Talakera dito sa detainee na to na si Ramil Madriaga. Kaya lang po ah, hindi pa po niya nire-reveal kung anong pinag-usapan nila. Itong si Peebles Talakera po ay medyo nakakabilib dahil nga marami talaga siyang nalalaman, ano? Pagdating dito sa mga nakakagulat na mga kaso na 'to. Pati nga ako, hindi ko alam na may mga kasong ganito pala. Ito po kung hindi niyo po naitatanong, ito si Peebles Talakira ay dati pong DDS. Dati po siyang supporters ng mga DDS. Bakit siya bumaliktad ay hindi ko pa po alam, no? Pero nasa panig na po siya ng administrasyon ng Marcos. At simula po nung Quadcom na pinatawag siya, nagsalita siya tungkol nga sa mga nangyayari na yung mga bayaring trolls. Ha? Marami po diyan. Marami po silang mga trolls na ang
trabaho ay ipagtanggol itong mga Duterte. Ano po, marami po diyan na nagkalat. Ano, nagkalat sila sa dito sa Pilipinas upang ipagtanggol ang mga Duterte. Malaki po ang mga bayad nila. Sila po yung mga tinatawag na disinformation for hire. Marami po sila. Kapag marami po nung nagpo-post diyan lalo sa thread, nagkalat po sila diyan at saka dito sa X, yung dating Twitter. Pero sa Facebook, bihira po sila post doon dahil nga po tinitake down ng Facebook yung mga ganun nga disinformation. Marami pong disinformation. Pumunta po kayo dito sa thread at saka kung mayroon po ako kayong account sa thread at saka sa X, yung dating Twitter, nandun po, napakarami nila doon. Diyan mo makikita yung napakaraming uh, disinformation for hire. Ano? Uh, Yan ang mga tinatawag na bagay na some folks get paid to spread uh, false stuff online called troll farm or disinformation for hire. Marami sila diyan, nagkakandara pa sila diyan dahil nga napakalaki po ng bayad sa kanila. May pagtanggol lang nila yung pamilyang Duterte at saka yung mga kaalyado ng mga Duterte. Ano? Well, talaga gayang buhay, pera-pera para dumami yung pera mo. Pag mukhang pera ka talaga, gagawin mo 'yan. Ha? Okay, mga kaibigan, dako po muna tayo. I-topic muna natin itong mga sabihin nyo bago siya mag-world tour. Hinamon ng Pilipino economist na si Professor Shiel Magno ang mga diehard Duterte supporters, DDS, na itanong kay Davao City First District Paulo Pulong Duterte kung bakit wala pa ring inihahain na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simple lang po ang sagot dyan. Wala silang makitang ebidensya ng impeachable offense na nagawa ni Marcos. Simple lang yan eh. Ano ba ang nagawa ni Pangulong BBM para isampahan nila ng impeachment complaint? Wala. Ano, yung pag-iimbestiga niya sa flood control scam? Ano yung mga kickbacks na di umano sabi ni Saldico na siya ang tumatanggap ng kickbacks? Disinformation yan. Yan yung mga pinakalat ng mga gumawa sila ng video ni Saldico na AI na bilyon-bilyon daw, di umano. Yung mga mali-malita na mayroon pang na-captured na kotse na mayroong conduction sticker na napatunayan na pagmamay-ari ng mga negosyante. Pati nga po yung pangalan nitong Bersusa na ito, Sam Bersusa nadadawit diyan dahil nga siya daw yung may-ari ng isang building na kung saan nagmamay-ari nung coaching yun. Oh, ito talaga makikita nyo talaga na puro disinformation ang mga ikinakalat nila. O, di ba? Anong kasong ifa-file nyo kay Ferdinand Bongbong Marcos? Anong klase? Lahat kayo gumagawa ng ganyan. Kaya nga, hinahamon kayo ni Cielo Magno, Professor Cielo Magno, mga diehard Duterte supporters, yung mga trolls ng mga Duterte, na itanong kay Davao City First District Paulo Pulong Duterte kung bakit wala pa ring inihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. O maghain na kayo, hinahamon kayo.
ito ay sa gitna ng mga batikos na natanggap ni Magno mula sa mga DDS dahil sa isa siya sa mga nagsampa ng iba't ibang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat lang sampahan niyang yan si Vice President Sara Duterte ng kaso. Ha? Kasi nga, masyado siyang palamura. Wala siyang galang. Naglustay siya ng pera. Yung confidential fund at intelligence fund ng OBP at DepEd. Hmm? Nilustay niya yon. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginamit. Yung mga recipient, hindi existing sa PSA. Oh, di ba? Impeachable offense yun? Oh. Tapos pinilit na inarchive ng mga senador na kakampi niya upang hindi magpatuloy yung impeachment. Ha? Dahil sa dideklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung kanyang impeachment complaint. Ayos. Ito ngayon, mayroon namumuong bagong reklamo. Ito, tiyak yan, hindi man siya umusad yung impeachment complaint nitong 2025, kinasuhan na siya sa ombudsman. Papunta na yan sa Sandigan Bayan. By 2026 February, aarangkada pa yung impeachment complaint niya. Mabubuhay muli yun. Kaya hindi makakaligtas si Sara dito. Ha? Malamang, iwan natin, ito na siguro yung final judgment na tinatawag. Ano? Hindi ko sinasabing ginawa niya to, pero dapat ipaliwanag niya kung may reklamo. Kasi mandated yun ng taong bayan na mag-file ng complaint sa isang taong alam nilang nagkasala. Diba? Okay. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share. Pati na rin po sa aking Facebook page sa mga nanonood ng Facebook Ramir Boulder. Paki-follow po. Salamat po.